Pamilya ng pinatay na lending finance officer nanawagan ng tulong. Libing nito nakatakda na. Lalaking wanted sa kasong pagnanakaw, arestado. Illegal na droga, kumpiskado. At 1.3 milyon na halaga ng smuggle na sigarilyo na kumpiska sa bayan ng Lambayong. Yan ang ulo ng mga balita sa Sultan Kudarat Headliners. Sama-sama ang pamilya sa Paskong kay saya. Sabay-sabay nating ramdamin ang yakap ng pagkakaisa. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Disyembre 10, taong 2024. Pamilya ng pinatay na lending finance officer nanawagan ng tulong. Libing nito nakatakda na. Narito ang ulat. Nakatakda ng ilibing sa darating na ika-21 ng Disyembre taong kasalukuyan ang finance officer ng ASA Lending na binaril patay noong ika-29 ng Nobyembre taong kasalukuyan sa sitio Saka, Barangay Manarapan, SGA Bar. Sa kabila ng pagtakda ng libing ni Billy Lamasan Cordero ay patuloy pa rin na humahangad ng hustisya ang kanyang pamilya. Ayon pa kay Ginang Juby Lamasan Cordero, hindi sila hihinto sa paghahanap ng hustisya para sa kanilang anak na siyang katuwang nila sa buhay. Inilahat ng pamilya na brutal ang pagpatay sa kanilang mahal sa buhay. Aniya, hindi lang 3 tama ng bala ang tumitil sa buhay ni Billy matapos madiskubre ang isang tama pa ng bala sa kanyang likod. Sa ngayon ay nananawagan ang pamilya sa provincial government ng Cotabato at maging sa Barm government na sana'y matulungan sila ng makamit ang hustisya ng kanilang inaasam-asam. At sana hindi matulad sa iba pang mga pinatay na hanggang sa ngayon ay patuloy na bulag at mailap ang hustisya. Nakaburol na ngayon sa kanilang bahay sa Purok 2, Barangay Tinaungan, bayan ng President Quirino, lalawigan ng Sultan Kudarat, ang bangkay ng biktima at binisita rin ito ni President Quirino Mayor Maria Catrina Florida Sandigan noong nakaraang linggo. Ako ang inyong kaibigang Apolinario na de Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Lalaking wanted sa kasong pagnanakaw, arestado. Illegal na droga, kumpiskado. Narito ang ulat. Arestado ang isang lalaking may warrant of arrest dahil sa kasong robbery with force upon thing of Article 299, Paragraph A, 1 of RPC sa Purok Tangingi, Barangay Tibuan, Bayan ng Libak ngayong umaga ng Martes, ika-10 ng Disyembre taong kasalukuyan. Kinilala ng Libak Municipal Police Station ang naaresto na si alias Ed. Nasa hustong gulang at naninirahan sa nasabing lugar. Ang nasabing kaso ay may piyensang 48,000 piso alinsunod sa inilabas na warrant of arrest ni RTC Assisting Judge Felix F. Mesa. Kaugnay nito, nakumpiska mula sa pamamahay ni Ed ang nasa 8 piraso ng small transparent plastic sachet na naglalaman ng suspected shabu at ilang drug paraphernalia. Samantala, arestado rin ang kasama nitong si alias Dende. Nasa hustong gulang at naninirahan sa bayan ng Dato Odin Sinsuat, lalawigan ng Maguindanao del Norte. Kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ng drug suspect. Habang posible namang madagdagan pa ang kaso ni alias Ed dahil sa illegal na droga.
Sa ngayon, nasa Libak Municipal Police Station ang dalawa para sa tamang disposisyon. Ako ang inyong kaibigang Apolinario na di Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, 1.3 milyon na halaga ng smuggled na sigarilyo na kumpiska sa bayan ng Lambayong. Narito ang ulat. Umabot sa mahigit 1.3 milyong pisong halaga ng mga smuggled na sigarilyo ang nasamsam ng mga otoridad sa isang PNP checkpoint sa kahabaan ng Puro Kaunlaran, Barangay Tinumigues, bayan ng Lambayong, lalawigan ng Sultan Kudarat, nito lamang ika-8 ng Disyembre taong kasalukuyan. Ayon kay Police Captain Jason D. Cepeda, Officer in Charge ng Lambayong Municipal Police Station, bandang ika-3 ng hapon habang nagsasagawa ng checkpoint ng pinagsalib na pwersa ng Lambayong Municipal Police Station, Sultan Kudarat Police Provincial Office, Regional Special Operations Group 12 at 1202nd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 12 nang maharang ang dalawang unit ng minivan sa nasabing lugar. Nang ininspeksyonin ng mga behikulo, ay dito na bumulaga sa mga otoridad ang bulto ng mga pinaniniwalaang puslit na sigarilyo. Ang mga nasabing sasakyan ay minamaneho ni alias Nasrola, 31 taong gulang at alias Samsung, 33 taong gulang na kapwa naninirahan sa barangay New Cebu, bayan ng Lambayong, lalawigan ng Sultan Kudarat. Nabigo naman ang dalawang driver na makapagpakita ng mga dokumento na legal ang pagbibiyahe nila ng bulto ng mga sigarilyo, kaya sila inaresto at kinumpiska ang mga dalang kargamento. Ang bawat sasakyan ay may lamang 30 kahon ng New Berlin cigarettes na may lamang 50 rim kada kahon. Sa kabuuan, aabot sa 60 kahon na may lamang 3,000 rems ng New Berlin cigarettes na may tinatayang halaga ng 1,320,000 piso ang nasabat ng mga otoridad. Tiniyak ng Sultan Kudarat PNP na mas lalo pa nilang papaigtingin ang kanilang kampanya sa lahat ng uri ng kriminalidad at tiling din sa publiko na maging mapagmatsyag at agad na iulat sa mga alagad ng batas ang anumang kriminalidad na nangyayari sa kanilang lokalidad. Ako ang inyong kaibigang Apolinario de Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, balitang totoo, balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.